Lucio, ang berdugo ng mga aswang. Canole Horror Story. Kung inyong natatandaan ang kwento nating kahapon, naririto po si Lucio. Ngayon, kwento naman niya ang ilalapag natin. Taon ng 1975. Ito yung mga panahon na kasalukuyang nangliligaw pa lang si Lucio kay Marga. Si Marga naman ay anak ng isang taong sabihin na nating merong kaunting pera. Isang araw nagtungo si Lucio sa bahay nila Marga at dito'y nakatikim siya ng matinding panglalait sa mga kapatid nito, maging sa mga kamag-anakan, lalong-lalo na sa mga magulang. Marga, alam mo, hindi naman porkit nilalait ako ng mga kamag-anakan mo, susuko na ako sa pangliligaw sa'yo. Oo, sabihin na natin na ganito lang ako. Wala akong magawa eh. Ganito lang ang buhay na naibigay sa akin ng mga magulang ko. Ni hindi nga ako nakatungtong ng kolehiyo. Hanggang high school lang ako, wala pang natutunan. Pero Marga, hindi naman ibig sabihin nun, susuko na ako kahit na pinagtatabuyan na ako ng lahi mo. Marga, aalis na ako. Aalis ka na? O ano pa bang gagawin ko rito kasi? Akala ko ba hindi ka susuko? Marga, tapos na ang kasiyahan. Nakita mo naman, ang tagal-tagal ko silang kaharap. Sa tagal ng inuman, ganon din sila katagal na nangalipusta sa akin. Oo, masakit sa akin yung mga sinasabi nila. Pero wala akong magawa eh. Kailangan kong saluhin lahat yun alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo. O sige na, Lucio. Makakauwi ka na. Basta sigurado ka babalik ka dito ha. Oo naman. Ano bang gusto mong gawin ko? Para lang mapatunayan ko sa'yo na totoo ang pagmamahal ko. Lucio, hindi mo ba narinig? Yung sinasabi ng lolo ko? Ha? Bakit? Biro lang yata yun eh. Hindi biro yun. Ang gusto ng lolo, patunayan mo. Patunayan paano? Bubuntisin na raw kita? Yun ang sabi ng lolo mo, Marga naman. Hindi ako pinalaking ganyan ng mga magulang ko. Pero yun lang ang tanging paraan. Teka nga, nagbibiro ka ba? Ano yan? Desidido kang magpabuntis na sa akin ngayon para tanggapin ako ng lahi mo, ganun ba? Bakit hindi? Nang makatikim si Lucio ng magandang oo kay Marga, yun ding gabing yun, isinama ni Lucio si Marga sa luma nilang bahay. At dito, merong nangyari sa kanila. Galit na galit ang lahi ni Marga dahil malalahian daw sila ng pangit. Wala na ho kayong magagawa. Buntis na ho si Marga eh. Buntas! Natatawa ako sa iyong bata ka. Binibiro ka lang ba naman ng lolo ko? Ginawa mo naman. Nagmamahalan po kami, Papa. Nagmamahalan? Hanggang saan ang pagmamahalan nyo? Hanggang sa wala na kayong makain? Ngayon, anong ipapakain mo sa anak ko? Nandyan na po yan eh. Kailangan nang harapin. Sige. Dahil nabuntis mo si Marga, bibigyan kita ng pagkakataon para patunayan sa amin na kaya mong buhayin ang magiging pamilya mo. Marga, hindi kita bibigyan ng kahit katiting na mana. Okay lang yun, Papa. Talagang matigas ang ulo mo, Marga. Ito ang tandaan mo. Balang araw, magsisisi ka kung bakit yung lalaking yan na mas mahirap pa sa daga ang pinatulan mo. Opo, Papa.
Nang dahil sa hindi rin pwedeng magtira sila Lucio sa bahay ng kanyang mga magulang, naisipan niyang lumayo na lang. Nagtungo sila sa kabilang probinsya kung saan meron din siyang kaibigan. Pare, ayos lang ba talaga kayo rito? Ayos lang kami rito pare. Ang importante sa amin ni Marga, kahit papano merong masilungan, hindi maarawan at hindi maulanan. Tsaka isa pa pare, di naman ako nakatapos ng pag-aaral para mag-inarte sa trabahong ibinigay mo sa akin. Sapat na ako sa pagbubukid pare. Tsaka isa pa, ang pagbubukid, napaka-importante. Kung hindi dahil sa mga magbubukid, malamang na walang kakainin ang buong Pilipinas, di ba? Oo na pare, dami mo namang sinabi. Siya nga pala, hindi ko pa nasabi kay Lolo Carrion na ikaw ang papalit sa dati niyang tauhan dito. Kung gusto mo parang Lucio, tara, punta tayo kay Lolo Carrion. Siya nga pala pare, ayusin mo mga sagot mo ron ha. Oy bakit? Magalang naman ako pare ah. Ang ibig kong sabihin, ang lolo ko hindi basta-basta. Alam mo ba, mahigit 100 taon na yun. 100? Meron bang ganong nabubuhay pare? Meron pare, at may sikreto doon. Ano yun? Pare, kami ingay ang lolo ko, mataas na uri ng mangkukulam. Mangkukulam? Nako, baka kulamin ako nun. Hindi pare, hindi basta nangungulam yun ng kung sino. Kaya nga sabi ko sa'yo, galingan mong sumagot. Sige. Nagtungo silang dalawa sa bahay ng matandang Carrion para ipakilala roon si Lucio. La, magandang gabi ho. Nandito ka na pala po. At sino yung kasama mo? Si Lucio nga pala. Siya yung pumalit dun sa taon yung umalis. Lucio, pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan? Sige po. Namangha si Lucio dahil tunay ngang mahigit 100 taon na ang matandang yon. At dito'y inamin din ng matandang Carrion na siya nga ay mataas na uri ng mangkukulam at kaya nitong pumatay ng kahit na sino basta't ginusto niya. Paglabas ni Lucio, merong naiwang ngiti sa kanyang mga labi dahil pakawari niya'y nagkaroon siya ng kakampes sa buhay. Pare, ayos naman pala yung amo ko eh. Sabi ko naman sa iyo pare, mabait yan si Lolo Carrion. Mabuti nga't nasabi ko sa iyo agad kaya pwede mong sakyan-sakyan yung mga sinasabi niya. Siya nga pala pare, pagdating sa trabahong bukid, hindi yan nakikialam. Kahit ano gawin mo basta makakabuti sa bukid. At isa pa pare, hindi yan nagpupunta sa bukid para mandahan ka. Dadalhin mo na lang yung inaning palay sa bahay niya pagkatapos. Kung anong problema mo, kung kailangan mo ng pera, ng bigas, ng pangpagkain, sa akin ka magsabi at ako nang bahalang magsabi kay Lolo Carrion. Diba ayos yun? Pare, salamat Pare naman, ano ka ba? Para namang di tayo magkaklase nung elementary. Nagtataka nga ako sa iyo kung kailang tumanda na tayo ng ganito. Tsaka mo ko naalala kung kailan may kailangan ka. Hindi pare, ikaw naman. Siyempre, hindi naman kita pwedeng araw-arawin na pupuntahan sa inyo. Biro lang, ikaw naman. Paano? Uwi mo na tong 1 sakong bigas, tsaka yung 3 manok para may pagkain kayo ni Marga. Oo pare, salamat Wala nga naman pare, mag-iingat ka at medyo malayo pa yung bukid. Habang bitbit ni Lucio yung 1 sako ng bigas, masaya siyang uuwi dahil meron siyang pasalubong sa asawa niyang buntis. Marga? Oh, Lucio. Akala ko di ka na uuwi Akala ko iniwan mo na ako rito. Marga naman, pwede ba yun? Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko. Siya nga pala,
May bitbit akong 2 manok na cubs. Tapos, isang sakong bigas. Siguro naman kahit paano, aabot na ng mahigit 2 buwan sa atin tong bigas na to. Oo naman, mukhang mabait yung bago mong amo ah. Talagang mabait. Sa pamamaraan na ganito, kahit papano, siguro naman masasabi na ng lahi mo na hindi kita pinababayaan, di ba? Kahit sa pagkain lang, kahit na hindi ka man lang magutom. Oo nga, salamat ah. Naku, wala yun. Magmula simula nang magtrabaho si Lucio sa bukid hanggang sa makaani, hindi man lang dumalaw ang amo niyang si Carayon. Katulad ng sinabi ng kanyang kaibigan, dadalhin na lang niya ang naaning palay sa bahay. At dito, nagkita silang muli sa ikalawang pagkakataon. Magandang gabi po, amo. Pasensya na ho kayo, medyo ginabi na yung pag-deliver ng palay dito sa inyo. Ano ka ba? Pagod na pagod ka. Huwag kang maghingi ng pasyensya. Alam mo, kahit na sa 1 buwan mo pa dalhin dito ang mga naaning palay, ayos lang sa akin. Ang importante, walang nabawas at hindi mo ko pinagnakawan, Lucio. Hindi ko po kayang gawin yun. Dahil sa tapat ka sa akin, Lucio, bibigyan kita ng bonus na 3 kabang palay. Talaga po? Oo naman. At isa pa, ngayon wala ka nang gagawin dun sa bukid. Malaya kayo ng asawa mong si Marga kung saan kayo magtutungo at bibigyan ko pa kayo ng sapat na pera. Siya nga pala, Lucio, malaki na ba yung tiyan ng asawa mo? Opo, ano na rin eh. 4 na buwan. O 4 na buwan na pala. Kailangan minsan nilalambing mo ang asawa mo. Dapat nililibot mo man lang sa mga magagandang lugar. Katulad ngayon, kapapaani mo, bibigyan pa kita ng bonus. Sige, ilibot mo ang asawa mong si Marga. Amo, totoo po ba to? Ang daming pera nito. Lucio, sa tanda kong to, maraming pera na ang dumaan sa mga palad ko. Alam mo ba, kahit ako'y tinaguriang mangkukulam, palihim akong tumutulong sa mga tao. Baka naman pwedeng makisuyo. Saan po? Kasi medyo hindi ko na kayang humakbang pa papunta sa lugar na yon. Pwede bang pakihanap mo si Amang, yung pinakamatandang katutubo sa lugar na ito? Pakibigay ang pera na to. Opo. Salamat po. Nagtungo sila roon kinabukasan. Bit-bit ang kanyang asawa. Magandang umaga ho. Kayo ho ba si Amang yung pinakamatandang katutubo rito? May ipinabibigay ho kasi yung amo ko. Oo. Si Carayon ba? Opo. Ito po, para daw po ito sa inyo. Talagang ang kaibigan kong si Carayon ay hindi nakalimot. Kamusta na ba ang kaibigan ko? Ayos naman po kahit na matanda na. Nakakakilala pa rin. At isa pa, napakabait po. Pumasok ka rito. Hindi na ho. Okay na ho kami rito ng asawa ko at saka hindi na rin po kami magtatagal. Pumasok kayo. Dalian nyo. Teka po, bakit po? Para bang natakot ang matandang katutubo kasi may napadaan na 2 lalaking may masamang tingin kay Marga. Lalong-lalo na, medyo may kalakihan na ang tiyan nito. May problema ho ba? Sarado niyo yung mga bintana, mga bata. Dalian nyo. Opo. Tapos na po naming isarado. Ba't dumaan dito mga tao na yun? Teka lang, may problema ba? Yung 2 lalaki po na yun, sila yung gumagala dito kapag
gantong oras. Tapos po may tinitignan po silang mga buntis dito. Nagkataon po na buntis yung kasama nyo. Pero teka, Ano bang problema doon kung buntis yung asawa ko? Iha, aswang ang mga yon. oh, aswang? Ay, ako'y natakot para sa inyo. Huwag muna kayong aalis, ha? Antayin niyong makalayo ang mga yon at ipahahatid ko kayo sa mga tao rito, ha? Para siguradong makakaalis kayo ng buhay dito. Sige po. Sa kabutihang palad, maayos namang nakaalis si Marga at si Lucio sa lugar ng mga katutubo nang ihatid sila ng ibang mga tao doon. Nagpunta sila sa park at nag-e-enjoy ang mag-asawa. Pagkatapos noon, namili sila ng kung anong pwedeng gamitin sa paglabas ng bata. Pag-uwi nila, tuwang-tuwa silang dalawa. Dahil kahit ganon lang ang kanilang pamumuhay, meron pa rin palang pag-asa kahit papaano. Lucio, excited na akong lumabas ang anak natin. Ikaw lang ba? Siyempre ako din. Baby, paglabas mo dapat mabait ka sa mama at papa. Kahit ganito lang ang buhay natin, kahit na hinahamak tayo ng ibang tao, sisiguraduhin ko na hinding-hindi kayo magugutom sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Habang nilalambing ni Lucio ang kanyang asawa, napatingin sa bintana si Marga at nakita niyang parang merong korting muka doon kahit na madilim. Lucio! Oh, bakit? May tao! Oh, tao lang naman. Nasaan? Tsaka isa pa. Wala namang problema sa mga tao. Nakakatakot yung mukha niya, Lucio. Ano? Teka nga. Wala namang tao ah. Nakita ko nakasilip siya dyan kanina. Seryoso ang nangyayari kay Marga, kaya't sineryoso din ito ni Lucio. Halos gabi-gabi, hindi makatulog na si Marga dahil nauulinigan niyang may mga paikot-ikot sa kanilang bahay. Tapos paulit-ulit itong nagsasalita sa mga wikang hindi nila maintindihan. Hanggang sa isang gabi, si Marga ay bigla na lamang napahiyaw. Lucio! Oh, bakit? Gabi na, bakit di ka pa matulog? Lucio, nariyan siya, Lucio. Sino? Hindi ko kilala. Nang magbukas ng pintuan si Lucio, dito tumambad sa kanya ang isang lalaking mataas tapos merong tato sa katawan. Sinakal ng lalaking yon si Lucio at binalibag sa loob ng bahay. Teka sandali, ano bang kasalanan namin sa inyo? Sino ba kayo? Hindi rin makita ni Lucio ang mukha nun dahil meron itong takip na gawa lang sa damit. Sandali! Sandali! Dere-derecho ang lalaking yon na pumasok sa kwarto kung saan naroroon si Marga. Huwag po. Huwag niyo po akong sasaktang, buntis po ako. Ang ginawa ng lalaking yon, humawak lang sa tiyan ni Marga tapos ang bata sa kanyang sinapupunan ay parabang nagwawala. Hindi nagtagal, umalis din ang lalaking yon at tumalon sa bintana. Dali-dali namang pumasok si Lucio at nakita niyang walang kagalos-galos ang kanyang asawa. Anong ginawa sa'yo nun? Pasensya ka na, hindi ako basta nakabangon, sinakal kasi ako eh. Hinawakan niya tiyang ko, Lucio. Tapos, yung anak natin parang nagwawala. Sino ba yung mga taong yun? Ano bang problema nila sa atin? Lucio, parang isa yun sa lalaking dumaan dun sa lugar ng mga katutubo. Ah? Oo nga no. Parang isa nga dun yun. Hindi pwede to. Ibig sabihin, nasundan tayo dito ng mga aswang na yun. Siguro nga, Lucio. Pero Marga, hindi tayo pwedeng basta umalis dito. Hindi bale,
Sasabihin ko kay amo na merong ganyan dito. Siya nga pala, pasensya ka na hindi ko nasabi sa'yo na yung amo natin isang mataas na uri ng mangkukulam. Siya rin ang nagsabi sa akin na kung meron mang manggugulo sa atin dito, pumunta lang daw tayo doon sa bahay niya para mabigyan tayo ng proteksyon. Bukas na bukas, pupunta tayo ron. Sige na, matulog ka na at ako na lang magbabantay magdamag. Kinabukasan nagtungo ang mag-asawang Marga at Lucio sa bahay ng matandang Karayon. Pare! Pare! Ikaw pala! Oh, ba't kasama mo yung asawa mo? Ang laki na ng tiyan. Pare, may nangyari. Ha? Saan? Nandyan ba si amo? Nandito. Tuloy kayo, Marga. Salamat. Magandang araw po, amo. Napasyal ka, Lucio. Siya nga pala. Naibigay mo ba sa kaibigan kong katutubo? Opo. Amo. Kaya po kami nandito. May nangyari po kasi. Ano yun? Kagabi po, may dumating na isang lalaki sa bahay. Malaking mama tapos merong tattoo. Sinakal po ako . Tapos pumasok siya sa kwarto. Sabi ni Marga, hinawakan daw yung tiyan niya, amo. Hindi ito gawain ng isang matinong tao. Malamang na aswang ang gumawa nun at minamarkahan ang anak nyo. Amo, aswang nga po yun. Tsaka sabi po ng matandang katutubo na pinagbigyan ko ng pera, yung mga lalaking yun dumadaan sa kanila para magtingin ng mga babaeng buntis. Tsaka yung nagpunta po sa amin, kumpirmado na siya yung nakita namin sa lugar ng mga katutubo. Amo, natatakot po ako sa maaring mangyari. Huwag kang matakot doon. Bibigyan kita ng proteksyon. Talaga po? Apo. Lala na po yon. Kunin mo ang aking baol. Dalian mo. Binigyan sila ng kakaibang proteksyon kahit na alam ni Lucio at Marga na ang kanilang amo ay mataas na uri ng mangkukulam. Hindi sila nag-alinlangan na abutin ito sa mga palad ng matanda. Para saan po ito? Kapag shoot mo yan, hinding-hindi kayo malalapitan ng aswang. Alam nyo, ang mga aswang, mabangong mabango sa kanila yung mga buntis. Kaya nga po ibig sabihin, minarkahan po pala kami. Tama. Inaantay lang ng mga yon ang tamang pagkakataon para kunin ang bata sa sinapupunan ni Marga. Nakakalungkot naman po. Ba't may mga ganong klase ng tao? Lucio, ang mundo ay mahiwaga. Katulad ko, hindi rin ako basta tao. At kung hindi mo lang naitatanong, ako ay berdugo ng mga albularyo o kaya na may mga aswang. Kahit sino pa sila, Lucio, kaya ko silang patayin sa pamamagitan ng aking sariling kaalaman. Kung usapang antas lang, sa palagay ko, wala nang mas tataas pa sa antas ko bilang isang mangkukulam, Lucio. Amo, salamat po rito . Walang anuman. Sige na, at siya nga pala. Uulan bukas ng gabi. Magsarado ka ng mga pilapil para maipon ang tubig. Ulan? Paano nyo po nalaban? Lucio naman. Opo, naintindihan ko na po. Sa pag-uwi ng mag-asawa, bitbit nila ang pag-asang hindi na sila magagalaw pa ng mga aswang kahit nasabihin na minarkahan na sila ng mga ito. Tama nga ang kanyang amo dahil umulan, kaya't habang nagsasarado siya ng mga pilapil ng kalakasan ng ulan, hindi pa rin mawala-wala ang paningin niya sa kubo, baka kasi mamaya sumalakay na naman ang mga aswang. Pagkatapos niyang magsarado ng pilapil, bumalik na siya sa kubo at meron na namang naikwento sa kanya si Marga. Lucio, nandito na naman yung mga aswang kanina.
Bakit di ko man lang nakita? Hindi ko alam sa'yo, pero alam mo ba, Lucio? Hindi nila ako mahawakan. Takot na takot sila. Talaga? Ibig sabihin, talagang malakas nga yung pangontrang ibinigay sa akin ng amo kong mangkukulam. Kaya nga, Lucio, malaking pasasalamat ko rito. Tsaka para silang nasisilaw, Lucio. Ang sarap sa pakiramdam. Parang pakawari ko'y nabunutan ako ng tinik, Marga. Dahil kahit na wala pala ako, merong poproteksyon sa'yo. Nang dumating na ang araw ng pagsisimula ng sakahan, hindi na alintana kay Lucio na iwanan si Marga sa kubo kahit na medyo may kalakihan ng tiyan. Minsan inaabot pa nga ng gabi si Lucio sa pagtatrabaho sa bukid at madalang na niyang maabutang gising ang kanyang asawa. Ilang buwan pa ang lumipas, malapit nang sumapaw ang mga palay at ito din yung mga panahon na nanganak na si Marga. Anak ko! May anak na ako! Wika ni Lucio na parabang hindi siya makapaniwala. Ang gwapo ng anak ko kahit naiyakin. Kamukhang kamukha ko. Marga, palagay mo, matutuwa kaya yung mga magulang mo pag nalaman nilang isinilang na yung anak natin? Siguro. Madaling nabalitaan ng mga magulang ni Marga na nanganak na siya. Ganon pa man, ni maski isa sa kanyang mga kapatid, tatay at nanay, maging sa lolo ay wala man lang dumalaw. Ayos lang yun, Lucio. Nabuhay nga tayo nang wala sila, di ba? Kala ko pa naman, Marga. Matatanggap na nila ako. Hindi pala. Ay naku, Lucio, napakaiyakin mo talagang asawa ko. Di. Parang di ko matanggap. Hanggang kailan ba nila ako gagantuhin? Siguro, kailangan mo pang magsipag at ipakita mo sa kanila na hindi mo kami pinababayaan. O, dati, 2 lang tayo. Ngayon, 3 na tayo. Madadagdagan tayo, di ba? Kapag nakita nilang stable na ang buhay natin, tsaka siguro sila magiging masaya para sa atin. Buti na lang talaga, Marga. Kahit ganito lang ang buhay ko, hindi mo ko tinangkang iwan. Bakit naman kita iiwan? Mahal na mahal kaya kita. Oh, wag mong sinasabi sa akin yan. Kapapanganak pa lang ng anak natin, baka masundan agad yan. Lumipas ang 1 buwan, tuluyan na silang nakapag-ani ng palay at nang malaman naman ng amo niyang mangkukulam na nanganak na si Marga, natuwa ito at mas lalo pa silang binigyan ng bonus. Aba, nanganak ka na pala, Marga. Opo, amo. Patingin naman ng bata. Aba, napakagwapong bata. Kamukha ko po ba, amo? Aba, natural. Kung hindi mo naging kamukha yan, baka nasingitan ka ng kapitbahay. Biro lang yon, Lucio. Baka naman magalit ka sa amo. Hindi po. Sa totoo lang, amo. Ano na ako sanay na ako sa mga biro at panglalait sa akin ng mga kalahi ni Marga. Siya nga pala, dumalaw na ba sa inyo ang lahi ni Marga? Hindi pa nga po Kaya medyo nalulungkot po ako Pakawari ko hanggang sa ngayon, hindi pa rin nila ako matanggap. Alam mo, Lucio, ganito yan. Huwag mong ipagsiksikan ang buhay mo sa mga taong ayaw sa'yo. Tandaan mo, mabubuhay ka ng kahit na wala sila. Ganon lang yun. At kapag nagkaroon ka na, doon ka lang makikilala ng mga taong may ayaw sa'yo. Salamat po sa paalala, amo. Sige na, hetong muli ang bonus ko sa inyo. Bahala ka na kung anong gagawin mo dyan. Opo, amo. Salamat po. Nang dumating ang araw ng eleksyon, hindi nakaboto ang mag-asawa
dahil nga hindi naman sila taga roon. Ganun pa man, pinuntahan pa rin sila ng mga tumatakbong kandidato. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Magsisimula na naman ang sakahan tapos bago na ang nakaupo sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas noon si Marga habang nasa labas din si Lucio na nagpapala pa kahit na madilim na. Akala kasi noon ni Marga, si Lucio ang tumatawag sa kanya. Lucio, anong nangyari sa'yo? Marga, nasugatan yung pa ako, Marga. Ganon ang tinig ng lalaki na hindi basta nahalata ni Marga. Buong akala niya talaga si Lucio yung tumawag sa kanya. Dahil sa madilim nung oras na yon, hindi niya makilala ang muka nung lalaki. Sa kasamaang palad, tinangay si Marga ng lalaking yon. Isa pala itong aswang na matagal nang nagmamarka sa kanila. Dumating si Lucio bandang 8:00 na ng gabi sa kanilang bahay. Nagulat siya dahil wala si Marga. Nasaan na yun? Marga! Yung bata ba't iniwan mo mag-isa rito iyak ng iyak? Marga! Saan nagpunti asawa ko? Imposibleng iniwan niya ako. Marga! Bumalik ka rito! Walang kaide-ideya noon si Lucio na yung mahal niyang asawa ay tinangay ng aswang. Sa gabing yon, hindi sila pumirmis doon ng mag-ama. Nagpunta sila sa bahay ng kanyang amo upang pahulaan kung ano ba ang nangyari kay Marga. Amo! Lucio, bakit? Anong nangyari sa'yo? Amo, iniwan na po kami ni Marga. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, amo. Huwag kang umiyak. Hindi pa tayo sigurado kung tunay bang iniwan ka ni Marga at walang dahilan para gawin niya yun sa'yo. Mahal na mahal ka ni Marga at ang anak nyo. Halika't huhulaan ko. Aalamin natin kung ano bang nangyari sa mahal na asawa mo. Opo. Baby, dito ka lang ha. Huwag kang iiyak. Dito ka lang ha. Ang ginawa ng kanyang among mangkukulam, kumuha ito ng isang pirasong dahon tapos sinunog sa harapan ni Lucio. Naamoy mo? Opo. Parang... parang alam ko yung amoy na yun. Ay, siya pa. Ipinalo-palo muna ng amo niya sa katawan ng bata at ni Lucio yung dahon tapos muling sinunog. Ang baho. Anong klaseng dahon po ba yan? Ito ay dahon lang ng mangga. Naaamoy mo ba? Opo, amo. Kung ganoon, pamilyar ba sa'yo ang amoy na yon? Opo. Amoy siya nung aswang. Ang ibig sabihin nito, Lucio, ang asawa mo ay hindi naglayas, hindi kayo iniwan. Bagkos, kinuha ng aswang ang asawa mo. Natitiyak kong kahit paano'y nang laban si Marga, bukas na bukas, makikita mo ang bakas. Kinuha siya ng aswang? Oo, totoo yun. Di ba nga't minarkahan kayo ng mga aswang at nakakuha ngayon ng pagkakataon ng aswang para tangayin si Marga? Mabuti na lang yung bata hindi dinamay. Akala ko, nakalimutan na kami ng mga yun. Pero teka, di ba po binigyan nyo kami ng proteksyon? Kung suot-suot ni Marga ang proteksyon na ibinigay ko sa inyo, tiyak na hindi siya matatangay ng mga aswang. Kung ganun, maaring naiwan ni Marga na nakasabit yung proteksyon. Lucio, sa ngayon, yun lang ang kaya kong itulong sa'yo. Lumapit ka sa mga kinauukulan. Pero amo, hindi ba kayo na po ang nagsabi na kaya niyong pumatay ng mga aswang?
Bakit po hindi natin patayin ang mga taong yun? Lucio, makinig ka. Ikaw ba? Desidido ka bang patayin din ang mga taong yun? Opo, desidido ko. At kung meron man akong pagkakataon, hindi ako magdadalawang isip. Uubusin ko ganong klase ng lahi rito sa atin. Mga salot sila sa mundo. Lucio, kaya mo naman pala. Pwes, bibigyan kita ng pagkakataon. Ho, hindi niyo ho ako sasamahan. Matanda na ako, Lucio. Kaya mong gawin yon at bibigyan kita ng pagkakataon. Halika rito, may bubulong ako sa'yo. Ang ibinulong ng kanyang amo na si Carrion, siya daw ang pamamanahan ng kanyang kaalaman. Sa totoo lang, ito rin ang isa sa dahilan kung bakit hanggang ngayon matatag pa rin siyang nakatayo sa lupa. Pag-iisipan ko hong maigi, amo. Nasa sa akin na po kung tatanggapin ko ang alok nyo. Mag-isip ka ng mahusay, Lucio. Sa oras na mapasayo ang aking tangan, natitiyak ko sa'yong mabubuhay ka rin ng matagal, katulad ko, at mapapaslang mo rin ang mga taong kumuha sa asawa mo. Opo, amo. Hindi na po kami magtatagal. Aalis na rin po kami. Sige, mag-iingat kayo. Magmula nang mawala si Marga sa piling ni Lucio, pakawari niya'y para siyang mababaliw. Pero pag ganon ang sitwasyon, tinitignan na lang noon ni Lucio at inaakap ang kanyang anak. Kaya lang, anong ikakatwiran ni Lucio sa mga magulang, kapatid at kamag-anakan ni Marga kung saan ba ito napunta? Isang araw, hindi na noon mapigil ni Lucio ang kanyang emosyon. Nagtungo siya sa presinto upang i-report ang mga nangyari. Sir, magandang araw ho. Ay magandang araw naman sa'yo. Anong may paglilingkod namin? Parang napaka-importante ng sasabihin mo at ako pang hepe ang haharap sa'yo. Sir, isang linggo na ho nawawala yung asawa ko. Isang linggo? Ano nangyari? Nilayasan ka ba? Hindi ho, sir. Tinangay po ng aswang ang asawa ko. Aswang! Aswang! Hoy, baliw ka no? Iniwan ka lang siguro ng asawa mo dahil lasinggero ka. Pupunta ka rito sa presinto? Magre-report ka na nawawala asawa mo at tinangay ng aswang? Nag-iisip ka ba, ha? Kaming mga pulis dito, hindi kami naniniwala sa mga aswang. Ha? Umalis ka na. Hanapin mo yung asawa mo. Baka sumama lang sa iba. Sir, hindi po ako nagbibiro. Totoo pong tinangay ng aswang yung asawa ko. Ganito, sir. Total hindi niyo naman pala pinakikinggan ng reklamo ko. Ako mismo gagawa ng paraan. Hahanapin ko yung asawa ko at papatayin ko mga gumawa nun sa kanya. Hoy, Lucio! Ito tandaan mo. Subukan mo lang na ilagay sa mga palad mo ang batas. Ako mismo ang huhuli sa'yo. At kapag nanglabang ka, hindi ako manghihinayang sa buhay mo. Gawin mo gusto mo, sir. Gagawin ko rin ng dapat. Pagkatapos ng usapan nilang dalawa nung hepe ng pulis, nag-iisip na ng mali si Lucio. Naisipan niyang hanapin galugadin kung saan matatagpuan ang mga taong yon. Una niyang naisip na puntahan yung lugar ng mga katutubo dahil alam niyang ito lang ang makapagbibigay sa kanya ng sapat na impormasyon. Amang, pwede ho bang pakialagaan po muna itong anak ko? Ay, bakit? Teka, nasan na yung asawa mo? Yun nga po, amang eh. Tinangay yung asawa ko nung mga lalaking dumaan dito. Ay, totoo ba yan? Minarkahan pala kayo ng mga yon. Opo, amang. Alam ko pong wala akong kayang gawin. Pero kahit ako isang simpleng tao lang,
Paghihiganti ko yung asawa ko. Lucio, hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin. Pero, isa lang ang masasabi ko sa'yo, no? Umuwi ka ng buhay. Kahit na hindi mo makita ang asawa mo. Alang-alang na rin sa anak mo. Sige, dito muna ang anak mo, ha? Kaming bahalang mag-alaga sa kanya. Oho, salamat ho. Itinuro ng mga katutubo ang lugar ng mga aswang. Kaya lang, sa kasamaang palad, hindi matagpuan noon ni Lucio ang kuta ng mga ito. Nang dahil doon, umuwi siya nang walang nangyari. Ano? Natagpuan mo ba sila? Hindi po. Kukunin mo na ba yung bata? Opo. Alam mo, Lucio, makinig ka sa aking payo. Ipagpasa Diyos mo na lang ang ginawa ng mga taong yon. Dahil kapag Panginoon ang gumante sa lahat ng kasalanan ng mga taong yan, tiyak na hindi nila magugustuhan. Makinig ka sa akin, Lucio. Oho, Amang. Baka nga ho ganun na lang ang gawin ko. Inuwi noon ni Lucio ang kanyang anak sa bukid. Uminom siya ng gabing yon habang ang kanyang anak ay masarap na ang pagkakatulog. Habang umiinom si Lucio, hindi niya mapigilan ang mapaiyak at isinisigaw ang pangalan na Marga. Marga! Alam ko naman na di mo ako iiwan, di ba? Marga, hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa mga taong yun. Sinira ng mga taong yan ang magandang pagsasama natin. May araw din sila. May araw din sila! Pagkatapos niyang sumigaw ng ganon, madalian siyang nakatulog at naiwanan niyang nakabukas ang pintuan. Nagising siya bago sumikat ang araw. Una niyang tinignan yung anak niya. Anak ko? Nasi anak ko? Hala Diyos ko! Yung anak ko! Maging ang anak ni Lucio ay wala na. Sa duyan kung saan ba natutulog yung bata. Hinanap-hanap niya sa paligid yung anak niya, pero talagang wala hanggang sa nakakita siya ng mga kakaibang bakas sa putik. Ganon? Kinuha niyong lahat sa akin. Mga anak kayo ng... Nagngangalit na sa galit noon si Lucio. Para na siyang mababaliw dahil wala na ang kanyang asawa at wala na rin ang kanyang anak. Hindi siya nagsayang ng oras ni hindi niya magawang isuot ang kanyang tsinelas at nagtungo siya sa bahay ng kanyang amo. Una, inabutan niya roon ang kanyang kaibigan na kasalukuyang nagluluto ng umagahan. Pare! Napasyal ka pare? Hoy, pare! Pare, nandiyan ba si amo? Teka lang pare, hindi ka pwedeng humarap kay lolo ng ganyan. Kailangan kumalma ka lang. Pare, kinuha nilang lahat sa akin pare. Gaganti ako pare. Teka pare, kumalma ka muna. Hindi pwedeng harap ka ng ganyan kay lolo. Baka mamaya isipin nun na galit ka sa kanya. Bigla ka mapano dyan pare. Oo pare, pagin tubig. Nang makainom ng tubig si Lucio, dito pa lang siya kumalma. Pare, ano bang nangyayari sa'yo ha? Pare, nakatulog lang ako pare. Naiwanan kong nakabukas yung pinto. Pagising ko pare, wala na yung anak ko. Hinahanap ko sa paligid yung anak ko, wala. Ngayon, nakakita ako ng mga bakas doon sa putik. Sa tabi ng bahay ko pare sa bukid. Yun yung bakas ng mga taong kumuha kay Marga. Ano pare? Pati si Marga? At saka yung asawa mo? Oo pare, wala ka kasi rito nung nakaraan. Kaya hindi ko alam. Pare, yan ang sabihin mo kay lolo. Natitiyak kong kakampihan ka noon.
Tsaka pare, payong kaibigan lang din. Kung ako sa'yo pare, tanggapin mo na yung inaalok ng lolo ko. Matanda na yun eh. Kailangan na niyang mamahinga. Pare, hindi naman sa pinipilit kitang maging ganon sa lolo ko, pero sa kalagayan mo, kailangan na kailangan mo yun pare. O pare, sa totoo lang kaya ako napapunta rito dahil gusto ko nang tanggapin yun. Dalawa na sa mahal sa buhay ko na wala sa akin pare. Lolo! Ano yan? Sino yan? Alo, si Lucio, hinahanap ko kayo. Ay, papasukin mo. Amo, magandang umaga ho. Ay, magandang... Teka, umiyak ka ba? Amo, wala na ho yung anak ko, amo. Ano? Hindi ba't si Marga lang ang nawala? Eh bakit pati yung bata? Eh anong nangyari, Lucio? Amo, nakatulog lang ho ako eh. Naiwanan ko nakabukas yung pinto. Tapos, paggising ko madaling araw, wala na rin po yung anak ko. Eh halika't huhulaan natin. Hindi na ho, amo. Kumpirmado. Yung kumuha kay Marga, siya rin ang kumuha sa anak ko dahil may mga bakas dun sa putik. Ganun ba? Eh anong plano mo ngayon? Amo, tinatanggap ko na po ang inaalok nyo. Total, may edad naman na ho kayo eh. Sige. Total, bukal sa loob mo natatanggapin ng alok ko. Bukal din sa loob ko ang paglisan sa mundo. Pero ito ang tandaan mo, Lucio. Kapag ikaw na, yung dating ako, kailangan mong magtimpe. Minsan, kailangan mong pigilin ang sarili mo at huwag kang papatay ng mga simpleng tao na wala namang kasalanan sa iyo. Kung sino lang ang may kasalanan sa iyo, Lucio, siya lang ang dapat mong gantihan. Nagkakaintindihan ba tayo? Oho, nagkakaintindihan po tayo, amo. Yun ding mga oras na yon, ang matandang karayon ay nahiga. Tapos may ipinasa kay Lucio. Hindi nagtagal, yung apo ng matandang karayon ay pumasok. Inabutan niyang ang kanyang lolo, nakahiga, habang si Lucio ay nakaupo tapos nakapikit. Pare, kamusta rito? Bakit ang tahimik ng lolo? Pare, patay na ang lolo mo. Ha? Hindi makapaniwala noon ang kaibigan ni Lucio dahil para bang napunta na kay Lucio ang boses noon, at kung titignan nyo, yung mga mukha ni Lucio ay tumanda na rin. Pare, ayos na ngayon. Total ang lolo ko naman nang gustong magpahinga na. Matanda na rin naman siya pare. Pare, ngayong sa'yo napunta ang abilidad ng lolo. Sana'y natatandaan mo yung mga bilin niya sa'yo. Alam mo pare, nagpapasalamat pa nga ako sa'yo dahil yung ipinapasa niya sa akin, ikaw ang sumalo. Pare, nalulungkot man ako sa pagkawala ng lolo ko pero kailangan kong tanggapin yun. Pare, mag-iingat ka pare, sana'y magtagumpay ka sa mga plano mo. Pare, hahanapin ko ang pumatay sa anak at asawa ko. Pare, sige na. Ako nang bahala rito. Palilibing ko na lang ang lolo. Nang dahil sa parang napunta na kay Lucio ang pagkatao ng matandang karayon, dito ay sinimulan na niyang aralin ang bawat isa. Una, nagtungo si Lucio sa isang malawak na lawa kung saan hindi man lang gumagalaw ang tubig dahil nakaramdam siya ng matinding gutom nung oras na yon. Magmula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Lucio yung mga naggagalawan na isda sa ilalim. Biglang may pumasok sa kanyang isip na magsalita ng ganito. Maniwala kayo o hindi, may lumapit sa kanya na isang malaking tilapia at hinuli niya ng walang kahirap-hirap.
Hindi ako nagsisisi na tinanggap ko ang ibinigay sa akin ng aking amo. Kaya humanda kayo sa akin, mga aswang. Madaling nagtungo si Lucio kung saan ba ito itinuro ng mga katutubo noon. Alam niya sa kanyang sarili na sa pagkakataon na yon matatagpuan na niya ang kuta ng mga aswang. Hindi nga siya nagkamali dahil inabutan niya ang isang lahi ng aswang na kasalukuyang kumakain ng hapunan. At ang kinakain pa ng mga ito, isang baboy na malaki na hindi man lang ipinadaan sa apoy. Mga kasama, tiba-tiba tayo sa baboy. Baboy ito na nakatali. Natitiyak ko na yung may-ari nito ay hindi na malaman kung saan hahanapin ang kanyang baboy. Habang nagtatawanan ang mga ito, si Lucio ay lihim lang na nagmamasid sa paligid at kumukuha lang ng tiyempo para pumatay ng isa sa kanila. Hanggang sa naisip ni Lucio, mapapatayin niya ang mga aswang na yon kahit na hindi niya ito hawakan. Nilabas niya ang libretang kulay itim sa bag at dito'y inusal niya ang panglason sa hangin. Habang siya ay nasa itaas, inuusal ito ng pabulong ni Lucio at iniihip sa pwesto ng mga nagkakainan na aswang. Mamamatay ang lahi nyo. Mamamatay kayong mga aswang kayo. Wika ni Lucio at maya-maya pa'y may dalawang tumumba sa harapan ng kainan. Sa pagkakataon na yon, hindi na malaman ng mga lahing aswang kung sino ba ang tumitira sa kanila nang hindi nila nalalaman. Huwag sabihing merong lason tong kinakain natin. Imposible. Alaga ito ng tao. Paanong magkakaroon ng lason? At kung simpleng lason lang, natitiyak kung hindi ito tatalab sa atin. Palinga-linga ang mga aswang sa paligid at nagawa pa nga ng mga ito na magliparan para hanapin kung sino bang gumagawa sa kanila noon. Sa kasamaang palad, hindi man lang nila nakita si Lucio dahil nakayanan na rin itago ni Lucio ang kanyang presensya. Kilala ko ang muka na yon. Ikaw yung nakita ko sa lugar ng mga katutubo. Humanda ka. Ikaw ang pinakahuli. At papatayin kita sa pinakamasakit na paraan. Hindi na nakabalik pa yung mga nag-alisan na kalahi ng aswang at yung lalaking itinuturo ni Lucio, pasimple niyang nilapitan. Ikaw ang tumangay sa mag-ina ko. Teka nga, sino ka? Anong mag-ina sinasabi mo, baliw? Hindi kita kilala. Siguro naman ay natatandaan mo pa si Marga at ang aking anak. Nang sabihin yon ni Lucio, biglang nang laki ang muka ng lalaking yon. At gulat na gulat siya pa nung si Lucio na pala ang kaharap niya. Sa pagkakatanda ko, si Lucio ay hindi matanda. Imposibleng naging ganyang kabigla. Walang imposible doon, aswang, dahil minana ko ang pagiging mataas na uri ng mangkukulam ng aking amo na si Carrion. Maging ang matandang Carrion, kilala pala ng aswang na yon. Nang dahil dito, hindi pinagbigyan ng pagkakataon ni Lucio na makatakbo ang aswang na yon at madali niya itong sinakal. Dahil sa sobrang higpit ng paghawak ni Lucio sa leeg ng lalaki, bigla na lamang humiwalay ang ulo niya sa katawan. Napakasarap palang pumatay ng mga taong masasama. Dahil sa dinamay niyo ang aking anak, lalahatin ko rin kayo dito. Hindi napigilan ni Lucio ang kanyang galit, kaya't maging ang isang batang parang wala rin sa tamang edad ay kanyang kinitilan ng buhay. Tuluyan nang nilalamon ng kasamaan si Lucio
dahil nga siya ay isa ng tinatawag na berdugo ng mga aswang dahil siya ay isa ring mataas na uri na ng mangkukulam. Lumipas ang ilang mga buwan, mas lalong nag-e-enjoy si Lucio sa kanyang kakayanan at tila ba nakalimutan na ni Lucio ang mga bilin ng matandang karyon. Meron lang kasing mapatingin sa kanya ng masama. Agad niya itong pinapatay sa pamamagitan ng pangungulam na may kasamang lason. Hindi lang yon, pag meron siyang nakabangga sa daan, tinatapik lang ito ni Lucio kaya't hindi rin nagtatagal ang buhay noon. Isang araw, naisipan ni Lucio na umuwi sa dati nilang bahay. Sa hindi inaasang pagkakataon, nakabangga siya ng isang matandang merong hawak na tungkod. Ano ba? Hindi ka marunong tumingin sa dinadaanan mo ah. Anong hindi tumitingin? Ikaw nga itong napakalayo ng tingin. Akala mo'y ang lalim-lalim ng iniisip mo. Nangangatwirang ka pa sa akin, tanda. Matanda ka rin. Ganon ah. Sa galit noon ni Lucio, nagawa niyang dibdiban ang matandang may hawak na tungkod. Pagkatapos noon ay tumawa siya at sinabing hindi na rin daw magtatagal ang buhay ng matandang yon. Kinabukasan nagulat siya dahil ang matandang sinikmuraan niya kahapon ay nagpakita sa kanya habang ito ay merong bitbit na iihawing isda. At paano nangyaring nabuhay ka pa? Ha? Imposible. Walang imposible. Alam mo, kung itinuturing mo ang sarili mo na pinakamalakas na rito sa mundo, pues nagkakamali ka. Dahil ang kaharap mo ay isang ermitanyo. Ang ermitanyong mas matanda pa sa'yo. Hoy, anong pangalan mo? Sa nakikita ko sa'yo, napakadami mo nang nagawang kasalanan. Kung siya pang kasalanan, oo. Marami na akong napatay na mga aswang. At lahat ng mga aswang ay papatayin ko. Huwag mong gagawin yan. Hindi lahat ng aswang ay masama. Lahat masama. Lahat. Nang dahil sa nagbabanta ng ganon si Lucio, nagawa siyang manmanan ng ermitanyo kahit saan siya magpunta. Minsan pa nga, sinasabutahi pa ng ermitanyong yon ang mga masasamang balak ni Lucio, katulad na lang ng pagpatay sa isang malaking mamang nagtangkang sumuntok kay Lucio sa palengke. Isang araw, napadpad si Lucio kung saan merong isang pamilya ron at alam niya sa kanyang sarili na ang pamilyang yon ay purong aswang. May aswang. Kawawa naman kayo. Natsambahan pa kayo ni Lucio. Nang dahil dyan, papatayin ko rin kayo. Ang isang pamilyang yon ay kakilala ni Canole at matagal na ring nagbabago ang pamilyang yon. Pumasok noon si Lucio sa loob ng bahay ng isang pamilya at ikinagulat ito ni Norberto. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba halata? Papatayin ko kayong lahat. Nilason noon ni Lucio si Norberto, yung babae at yung bata. Ganon pa man, hindi pa rin sila natuluyan dahil nga nakabantay ang ermitanyo at madaling nalunasan ang ipinakalat na lason ni Lucio. Ang sarap pala sa pakiramdam. Yung ikaw naman ang lumalamang. Wika ni Lucio sa pag-aakalang napatay niya ang isang pamilyang aswang. Yun ding araw na yon, ang ermitanyo ay nanawagan na kay Canole upang pumunta sa lugar na yon dahil nga merong nanggugulo sa isang pamilyang nagbabago. Makalipas ang 2 araw, narating ni Canole ang lugar at dito'y walang humpay ang pagsusumbong sa kanya nung ermitanyo. Bakit? Sino yung Lucio na yun? Sa pagkakaalam ko, Canole, si Lucio ay hindi dating mangkukulam. Nagawa niya lang gawing mangkukulam ang kanyang sarili dahil pinatay ng isang lahing aswang ang kanyang mag-ina. Canole, anong dapat nating gawin sa taong yon?
Dapat ba natin siyang isalba? O dapat na rin ba natin siyang kitilan ng buhay? Ikaw na rin ang nagsabi. Hindi siya dating ganun. At naging ganun lang siya magmula nung mapatay ng isang lahing aswang ang kanyang mag-ina. Bakit ba kasi hindi pa maubos ang mga aswang na yan? Bakit ba kasi yung mga simpleng tao ang tinatarget nila dapat ang kalahi nila? Halika, hanapin natin yung Lucio na yan kung saan natin siya matatagpuan. Kumilos ang ermitanyo at si Canole para hanapin si Lucio. Nagkataon na meron na naman palang bibiktimahin si Lucio dahil napakagaling niyang humanap kung saan ba nakatira ang mga lahi ng aswang. Ikaw ang isusunod kong aswang. Lalasunin kita. Ukulamin kita. Papapasukin ko ang malaking arwana na to sa katawan mo para ubusin ang lamang loob mo. Walang imposible. Kayang-kaya ko yung gawin. Habang sinasabi yun ni Lucio, hindi niya alam na ang ermitanyo at si Canole ay naroon sa kanyang likuran. Lucio! Sino ka? Bakit? May kailangan ka pa sa akin? Huwag kang lumapit. Kung hindi, ito ay ipapasok ko sa katawan mo para ipakain ang iyong mga laman loob. Lucio, ako si Nolesto. Oh, ano naman? Lucio, nababasa ko isip mo. Alam kong hindi ka dating ganyan at nagawa mo lang yan ng dahil sa yung mga mahal mo sa buhay na ubos ng dahil sa mga aswang. Lucio, naiintindihan ko galit mo. Sana maintindihan mo rin ako. Mahalaga ang buhay mo. Wala nang silbi buhay ko. Sino ka ba? At bakit ba nakikialam ka sa akin? Lucio, ginagawa ko to para sa'yo. Huwag mong antayin na patulan pa kita dahil natitiyak kong walang pupuntahan ng buhay mo. Ganun nga gusto kong mangyari Dahil wala na akong anak, wala na akong asawa, nang dahil sa mga gantong klase ng tao na wala ang mga mahal ko sa buhay. Lucio, makinig ka sa akin. Hindi naman porket na walang ka ng mahal sa buhay magiging miserable na rin ang buhay mo. Hanggat humihinga ka, meron kang pag-asa na walang ka ng asawa. Oo, totoo yun. Kaya mong palitan yun. Pati yung anak mo. Kaya wag mong hayaang maging miserable pa buhay mo. Hindi! Sino ka ba? Ano bang pakialam mo sa buhay ko, ha? Uulitin ko sa'yo, ako si Nolesto. Marami ng katulad mo ang nagbago ng dahil sa akin. Dahil mahalaga sa akin ang buhay ng bawat isa. Ngayon, mamili ka. Gusto mo pa bang mabuhay? O gusto mo nang mamatay? Itinatanong pa ba yan, ha? Ang ginawa noon ni Lucio ay nagpakalat ng matinding lason dahil sa isa siyang mangkukulam na mataas na uri ay kaya niyang mag-utos ng mga nasa paligid. Ganon pa man, lahat ng mga inuutusan ni Lucio ay para bang walang talab, maging yung lason na kanyang pinakakalat sa hangin na hindi man lang tinalaban si Canole at ang ermitanyo. Pero ang isang pamilyang nasa paligid ay bigla ang bumagsak dahil hindi na kinaya ng mga ito ang matinding lason na pinapakawalan ni Lucio. Maging yung usal niya ay kayang-kayang basagin ni Canole, dahilan kung bakit napaatras si Lucio at sinabing, "Hindi ko na yata kaya. Lumayo ka sa akin. Wag mo akong papatayin." Lucio, mahalaga sa akin ang buhay mo. Katulad ng sinabi ko, gusto ko magbago ka. Tignan mo itsura mo. Unti-unti kang kinakain ng lupa, lumuluhod ka na sa harapan ko. Lucio, gusto mo pa bang mabuhay? Kasi meron pa akong kaunting awa sa iyo Sabihin mo lang na oo at bibigyan pa kita ng pagkakataon, Lucio. Mahal ko rin kahit paano ang buhay ko, pero wala nang ang asawa at anak ko. Lucio, katulad ng sinabi ko, pwede mo silang palitan. Oo, mahal mo sila pero magagawa mo uling magmahal kapag nakakita ka ng bago. Kaya lang ang problema ko, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa pamilya ni Marga na wala na ang aking mag-ina. Nagkikita pa ba kayo? Hindi na. Gano'n naman pala Talikdan mo na yun. Hayaan mo silang hanapin nila si Marga.
Teka, si Marga? Sino ba si Marga? Yon ang asawa ko si Marga at mahal na mahal ko siya. Nasigurado mo na ba, Lucio, na wala na si Marga? Hindi ko na inabutan ng aking mag-ina sa lugar ng mga taong yon dahil sila ang kumuha sa aking mag-ina. Lucio, baka naman buhay pa sila. Bakit hindi natin sila balikan? Huwag ka nang umasa. Matagal na panahon nang wala si Marga at ang aking mahal na anak. Huwag ka nang umiyak. Kapanalig, alam mo ba kung saan matatagpuan yung lahi na pinatay niya? Alam ko yan. Pwede bang pakabalikan? Tignan mo, baka sakaling itinago lang yung mag-ina niya. Sige, at akong bahala. Ang ginawa noon ng ermitanyo bumalik sa lugar kung saan pinatay ni Lucio ang isang lahi. Mabuti na lang ang ermitanyong yon ay kaya ring makakita ng pinangyarihan sa oras na hawakan niya ang mga punong dati nilang dinaanan. Maniwala kayo o hindi, buhay pa pala ang mag-ina niya at ito ay nasa pangangalaga ng pinakamatanda sa lahi ng mga aswang na pinatay ni Lucio. Lucio! Lucio! Buhay pa ang mag-ina mo! Anong sabi mo? Buhay pa? Imposible! Lucio, buhay pa sila. Hindi pa sila patay. Halika, puntahan natin. Nang puntahan nila kung saan ba nakatira ang lalaking nangangalaga sa kanyang mag-ina, gulat na gulat si Lucio dahil ang mag-ina niya ay parabang nakalimutan na siya. Marga? Anak ko? Marga? Sino ka? Marga ako to. Si Lucio ako to. Lucio? Wala akong kilalang Lucio. Marga. Marga. Lucio, hindi ka na niya makilala dahil mas pinili mong maging ganyan. Lucio, makinig ka sa akin. Babalik pa rin sa'yo si Marga. At akong bahala dun sa taong yun. Nilason niya ang isip ni Marga at nung bata, kahit na maliit pa lang ito, dahil gusto niyang mapasa kanya yung binuo mong pamilya. Lucio, sumama ka muna kay Kapanalig. Akong bahala rito sa taong to. Kinausap ni Canole ang lalaking nangangalaga sa kanyang mag-ina, pero sadyang matapang ang taong yun, kaya't wala nang ibang pagpipilian si Canole kung hindi wakasan ang taong nang agaw sa masayang pamilya ni Lucio. Nang dahil dito, bumalik na sa dating kaisipan si Marga at ipinaliwanag ni Canole kay Marga na yun nga si Lucio kaya lang siya naging ganon dahil tinanggap niya yung ibinigay ng kanyang amo na si Carrion. Pero kung alam din daw ng matandang Carrion na buhay pa ang kanyang mag-ina, hindi niya hahayaang mapunta kay Lucio ang abilidad nito bilang isang mataas na uri ng mangkukulam. Muling nagsama si Lucio, si Marga at ang kanilang nag-iisang anak. Tinanggap na rin noon ni Marga na ang kanyang asawa ay isang mataas na uri ng mangkukulam. Ganun pa man, nakapangako si Lucio na lahat ng gustong mangyari ni Canole ay susundin niya katulad na lang ng pinababantayan ng mga taong nagbabagong buhay. Mga kababayan, isang magandang hapon. Ito po ang kwento ni Lucio. Maraming salamat po. Siya nga pala, inaabangan niyo pa ba ang Bagitong Albularyo? Oh, ilalapag po natin yan. Full story, magmula part 1 hanggang finale, di ba? Para medyo mahaba-haba at nang mag-enjoy naman kayo. Maraming salamat po.